What's up mga ka-technician? Nababalikan DIY Printing Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click all, flash nyo rin ang mga videos. So yun guys, magre-review tayo ng Allan Bill Acceptor or Bill Recognition Device. So ito po yung unang Bill Acceptor ni Allan. At wala pa akong nakikita nagre-review nito guys sa YouTube. So kaya ayan, i-review natin siya. At ano ko na to guys, na-test ko na to kahit wala sa akin yung manual kasi ang tagal na naming nag-aantay ng manual nito. So marami na rin siguro nakabili nito, kaya yun nga, wala rin makapag review nito, okay? So may ano kasi ako guys, oscilloscope, syempre may mga tester din ako kaya alam ko kung ano yung ilalabas sa wirings nito guys. Okay? Tapos yung tag dito, yung mga switches dito guys, yung isang switch kaya kong pag-aralan, syempre kasi may mga ano naman siya, may option or meron siyang manual na nasa likod. Pero yung isang switch, wala akong idea nun. Pero nakalagay doon guys, program. Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung ano ibig sabihin ko guys doon. So ngayon, ayan, at ang mga wire niya lang, ayan guys, so halos magkapares lang sa coin slot. Kung nakita nyo, red, white, black, tapos blue. Pero yung sa coin slot guys, ay gray po yung nakalagay doon. So para sa counter yun. Ito naman guys, sa inhibit naman to, yung blue. Okay? Kung active high or active low lang naman yan guys. Okay? So ngayon, ayan, yung pakatanungin nyo kasi ako guys eh. So yung red para sa positive, yung white para sa false, yung black guys para sa negative, tapos yung inhibit niya guys, yung blue is para nga doon sa active high or active low. Okay? Kung gusto niyo naka-on or gusto niyo naka-off yung ano niya guys, yung cancellation guys para sa Bill Acceptor. Para papakita ko sa inyo guys ano ibig sabihin nun. So ayan guys, etong gamit kong power supply nga pala. So 12 volts, tapos 3 amps yung inano ko dyan guys. Ayan o, 12 volts, 3 amps. So tignan natin guys kung ilan yung wattage niya guys. So kapag ka-standby lang siya, na naka-on lang. Ayan guys, yung wattage niya mababa lang. 0.3 watts or 0.4 watts na rin na, sabihin natin ganun guys. Pero ayan, nagpa-fluctuate kasi yan guys. Depende dun sa LED niya. So ito yung LED niya guys oh. Ayan. So, depende yung kulay ng LED niya, yung fluctuation ng wattage niya. Pero okay lang yun guys, kasi napakababa niyan. Wala pa sa half watts. Okay? Wala pa sa 0.5 watts. So, ngayon guys, i-test natin. So, meron tayo ditong ilang bill banknote guys. Ayan. So, 20 pesos. Bago yun nga pala guys, turo ko muna sa inyo guys kung para saan tong blue na wire. Sinasabi ko sa inyo sa inhibit. So ito, inilalagay lang to dito sa may negative lang. Okay, so pakita ko sa inyo, lagay lang natin sa negative. Tingnan nyo magiging kulay ng LED nya pag nilagay natin sa negative. Ayan guys. So meron siyang blinking blue. So ibig sabihin po niyan, hindi po yan mag-a-accept ng bill. So lagyan natin siya guys, wait lang. Wait lang guys. So, ayan. So, ngayon, tingnan natin kung mag-accept siya ng bill. Ayan guys, ayaw niya mag-accept ng bill. Okay, so alisin natin yung blue. Ayan. Ngayon, bumalik siya sa may color LED niya, or yung rainbow LED niya, or fading. So, tingnan natin. Kung mag-accept kasi guys. Wait lang. Ayan. Tsaka guys, nagustuhan ko tong Bill Acceptor na to kasi narinig niyo yung tunog. Halos wala kayong marinig. Yun ang kagustuhan ko dito sa Bill Acceptor na to. Kasi guys, yung mga bili kong Bill Acceptor, maingay. Okay? Pagkakain niya, ang ingay niya guys. Para siyang laruan. Yung ingay niya. Alam yung mga tag-50 pesos na laruan ng bata na puro mga gears yung laman. Ganun kaingay guys. Eto, wala.
Halos guys wala, okay? Ayan o. So, 100. Mabilis nga lang siya guys, yung kumain. Ayan o. Mabilis siya guys. Ayan. Kaya pag naglalagay kayo ng bill, kailangan ganyan na lang o. Ganyan ng hawak. Wait lang. Para pag kinain, ayun o, dire-diretso. So, ayan guys. At, okay naman yung pera ko. Walang peke dito. So, ayan. So, pagka peke, guys, talagang hindi niya kakainin. Kasi, eto nga lang, parang plastic lang, pero kinain niya, di ba? So, tingnan natin. Paano ba? Wala naman akong tape dito na magagamit. So, wait lang guys. Maghanap ako ng papel lang. Okay? So, ayan guys. At, gumawa ko ng sariling banknote. Ayan. Napress lang yan guys dyan. So, ngayon, try natin muna to. Ayan. Para, kunyari, natin siya, guluhin natin siya guys. Kasi baka sabihin nyo, baka kumain siya ng papel lang. Ayan. Ay, wait lang. Oops, bilis kasi. Ayan. So, isa pa. Ito. Tignan natin i-try ito. Diba? Ayaw niya. Niluluwa niya. Wait lang. Luluwa niya yan, guys. Hindi niya kakainin ng peking pera. Or peking papel. Okay? So, hindi gagana yan, guys. So, yun ang kagandahan talaga nito. Tsaka maganda to. Siguro mag-ano ko nito ng tear down. Para makita nyo yung loob nito. At malaman nyo kung ano yung device na nakalagay dito. Or mga component na nakalagay. Pero sa ngayon guys, kailangan natin, or kailangan ko ituro sa inyo yung wirings niya. Tsaka yung switches niya guys. Okay? Kaya ako pinapakita sa inyo ngayon to. So, alisin ko muna to. Power off ko muna to. Ayan. Tapos, dito tayo sa likod. So, ayan guys. Ayan yung nasa likod niya. So, ito yung data line niya. Itong data na to guys, para to sa serial communication. Okay? Kaya hindi nagbigay ng wire para dito. Pero syempre, in the future, syempre magbibigay na sila ng dalawang wire para dyan guys. So, bahala kayo kung gusto nyo gamitin yung data or data line or itong poles. Okay? Dito guys, power lang kasi dito pati yung inhibit niya. Okay? Active low or active high. Ito namang switch 2, ito guys, ay nakalagay prog. So, wala pa akong idea kung ano ibig sabihin itong prog na to. Baka to guys kasi program siya sa ibang country. So, yung 1 at saka 2 kailangan i-on para sa Philippines. Tapos, yung iba para sa ibang bansa. Hindi ko sure. Wala akong idea guys. Okay? Kasi baka sabihin nyo, sir, alam yan. Hindi ko po alam talaga to. Ito lang yung alam ko. Ito. Kasi ito, may nakasulat dito na manual niya. Ito. So, ano na yan guys, ang tag dito, make sense na to guys, common sense. Okay, kung ano yung nakasulat dyan, so yun yung gagawin nyo rito sa deep switch na to. Ang ano lang dito, yung numbering, yung number niya is magkaiba dito sa number ng deep switch. Baliktad siya guys. Okay, so yung 10 dito up to 5 or 5, ayan guys, so 5 up to 10. Yan po guys yung mga bill na pwede niyang i-accept. 20, 50, 100, 200, 500, tsaka 1,000. So, dito, up to 6. Yan guys. So, 1 hanggang 6. Okay? Ayun. So, lahat yan naka-on. So, lahat din yan i-accept. Kung ayaw nyo i-accept yung 1,000, i-off nyo yung number 1 dito sa deep switch. Okay? Kung ayaw nyo i-accept yung 500, i-off nyo yung 2. Kung ayaw nyo i-accept yung 200, i-off nyo yung 3. And so on yan guys. Up to 6 yan guys. 6 na bill
banknote. Ayan. Tapos yung 7, yung speed ng signal. Ayan. So, ang speed po ng signal niyan, guys, hula ko lang hindi ko pa sure. Pero, pang ano kasi yan pang pulse lang naman yan, guys So, nasa 50 yan. 50 milliseconds yung low niya. Tapos, yung fast niya, guys, ay nasa 25 milliseconds yan, sigurado ako dyan. Kasi bill acceptor to, kailangan mabilis yung pulsing niya. Magkaiba kasi ang pulsing speed ng coin slot sa bill acceptor. Mas mabilis yung pulsing ng bill acceptor sa coin slot. Okay? So, dito naman tayo sa may 8. Ito guys, ito yung 8 Pero dito guys, nakalagay dito is number 3 sa forbidden energy. So, forbidden energy, ano yan guys? Para dito yan sa may blue na wire. So, kapag ka naka-on yan, ibig sabihin, naka-high yung inhibit niya guys. So, pag naka-off yan, naka-low yung inhibit niyan. Okay? Tapos dito sa 9 and 10, eto na yan guys. Function ng pulse. So, 10 pulse per 10, 5 pulse per 10, 2 pulse per 10, tapos 1 pulse per 10. Ayan. So, yung switch 1, ito, tapos yung switch 2, ayan guys. So, pag press siya naka-on, syempre, magpo-pulse siya ng 10 per 10. Ayan guys. Tapos guys, yung sa 5 naman, on-off naman siya guys. Tapos yung sa 2, off-on. Tapos yung sa 1, off-off. Ayan guys. Pero ang default niyan is on-on. So, naka 10 pulse siya guys per 10. Okay? So, naka-ratio na 1:1 siya guys. So, ayun. So, ganyan lang yung switch niya. Ayan. So, ano pa ba, guys? Baka may tanong pa kasi sa akin. Pero, sigurado rin to, guys, bago kayo makabili nito, or bago i-release to lahat, guys, yung talagang may mass production na sila nitong bill acceptor na to, may manual na to, guys. Kasi, hindi naman sila pwedeng benta ng walang manual nito sa mga baguhan. Kasi kaya ko lang din to nalaman guys, kung paano to mag-work. Kasi meron akong ginamit dito na oscilloscope tsaka tester. So nalaman ko yung ano nito, yung ang tawag dito, kung paano siya mag-work guys, yun na lang. So ayan, para makita nyo rin yung loob niya. So, binuksan ko talaga yan. Binuksan ko yan. Inilis ko yung mga screw na yan. Ayan, guys. Ayan. Tapos, tinignan ko, syempre, yung wiring dito. Kung tama ba. Kasi baka yung black ay positive. Tapos, yung red yung negative. Kaya, mahirap na, guys. So, ayan. At least nakita nyo lang. So, sa inhibit niya, gumamit siya ng eto guys, gumamit siya ng optocoupler dito. So, kaya yung etong blue na to, lagi lang to sa black. Ayan. So, hindi siya pwede guys ilagay sa may positive. Sa negative. Pwede, may ilalagay siya sa positive, madidikit siya, okay lang. Pero, pang negative to guys. So, pag active low, so wag niyo siya ididikit. Pag active high, ididikit niyo siya. Ganun po yung inhibit niyan guys. Active high, nakadikit. Active low, nakatanggal. So, ibig sabihin, para sa akin ito, hindi ko na, para gamitin yung blue. Parang ano na lang siya guys, tulad sa coin slot. Ayan, hindi niya na ginagamit yung gray. So, ganun lang. Parang coin slot lang siya. Okay, pero maraming pulse nga lang yung ginagamit nito. Okay, kasi 10 pulse nito is per 10. Okay? So, ayan. So,
or hindi ko na ano guys, tear down to, pero ayan guys yung mga sensor niya guys, ayan oh. So ang recommended ko rito sa inyo pagka gumamit kayo nito, yung anti-dust na box, bento box guys. Kasi kapag umigop ng dust yan, ito yung mga sensor pag pumasok dito. Tapos nag-ano siya guys dito sa may sensor, tipon-tipon. Ayun, mahirapan kayo guys. Okay, mahirap ilinisin yung ganito na sensitive. Napaka-sensitive nito guys, lalo na pagka sobrang dumi na. Kung yung coin slot nga sobrang dumi, sensitive, di ba? Ito pa kaya guys, yung sa bill acceptor. So ayun lang yung mga laman yan guys sa loob. Ayan. Ayan guys. So ayun yung mismong IC niya. Ayan yung IC number niya. R3 ang IC. Tapos ang number ng IC niya guys, ayan no. Wait lang. Number ng IC, ayan, AT32F40 3ARCT7. Ayan yung IC niya guys. So pwedeng baguhin yung firmware nito. Kaya meron ditong eto guys, JRC. So kapag kami bagong firmware sila, may bago tayong banknote, kailangan natin bumili ng ano dyan guys, kailangan natin bumili ng USB to JRC. Ayan. Tapos kailangan i-download yung banknote para ma-program yan dyan guys. So yun lang yung ano ko guys, feeling ko as tag dito, PCB designer. So ayan guys. So kung may katanungan kayo guys at may nag-update sa akin or nakita ko guys kung ano yung pwedeng i-update sa inyo, maggagawa agad ako guys ng video para dito sa build recognition device ni Alan. Ayan guys. So salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.